Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa ongoing Tech Mahindra Global Chess League. Ang labanan ng 6 na grupong may malalakas na lineup combined sa iba't ibang nation or mula sa iba't ibang bansa. Sa kupunan nila Magnus Carlsen and Anish Giri, sa top board po ang i-analyze natin at may naganap ditong napakaganda instructive endgame. At sa end part po papakita ko sa inyo ang naging team results nila. Ang ginawa ni Magnus nag D4, D5 si Giri, C4, E6, Knight F3, at nag G3 Catalan. Gamit na gamit talaga sa kanilang level ang Catalan. Ano? Bishop B4 check, sinalubong ng Bishop at umatras sa E7. Dito po kasi ang purpose ng umaatras dyan, kumbaga parang itong bishop dito kasi later on sa middle game, may epekto yan na nakakapagpabara sa D-file. Na itong bishop hindi naman kailangan dyan eh. Sa F4 dapat yan o kaya sa G5. Pero sa D2 hindi. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tumetempo tapos bumabalik. May kinalaman yan sa middle game ng puti. Pampasagabal sa D-file. Castle, nag C6. Samantalang si Giri ay nag-close variation naman. Dito ang madalas nating nakikita, 'di ba, yung open variation, capture tapos babawiin. Ayan, pero dito ayaw niya. Gusto niya sarado, makunat talaga si Giri. Queen C2, Knight BD7 at nag-A4. Ayun, ito interesting tong A4 oh. Kakain po ng space sa queen side. A5, ayun, binarhan na. Kasi kung hindi talaga ibablock yung A5 square, diretso yan mga kamatyas. Kakain ng space. So pinantayan lang at nag-rook C1. Abang-abang lang si Magnus na baka mamaya magkaroon ng timing na magkaroon ng open C-file mamaya. E3 at dito nagkaroon ng novelty. E3, Bishop E1, Bishop F4, Knight A3. Yan po ang notable moves dyan sa opening theory. Pero dito E3, nawala sa libro. Rook E8, Bishop E1, ang kunat, Bishop D6, Knight BD2, E5. Ayun, time na para mag-break. Kinapture ang D5, C takes D5, kinapture. Yun nga lang, nagkaroon ng long-term target si Magnus sa block, yung isolated D5. Bishop D6, nag-Bishop C3. Yan ang pinaka-problema dyan. Paano i-handle ni Giri yung kanyang IQP or Isolated Queen Pawn. Rook D1, ayan na, pressure na. Bishop E6 dinipensahan and nag-Knight D4. Pressure sa Bishop at nag-Bishop G4. Yan ang mga binibiling mga tirang pangkulit. Nag-Rook D3. Dito kasi kung ang gagawin ng puti ay mag-F3, kakapture lang sa Bishop. At pag kinapture ng Queen, magbi-Bishop D7. Na weak ang E3, naging barado pa ang Bishop. So yun po yung mga pangkulit na ganyan. Ang galing, kaya good move ang nilagay ng computer eh. Rook D3, Bishop F8, at nag-H3, Bishop H5, Knight E2. Ayun, lilipat dito sa F4 para ma-atake yung D5. Kinapture na, takes. Bakit kaya hindi naman Knight? Ano? Parang mas type ko yung Knight dito para talagang may Bishop G6. Okay, may sundot. Naku, mako-quality down. Kaya pala yan ang Bishop G6 pa rin. O, ganun pa rin naman ah. Knight F4, takes. Talagang sadyang quality down. Pero dito talagang buong-buong makukuha na yung D5 pawn. Rook C8, Rook B1. Ayan, anytime naman pwede pong capturing yan. Pahinog muna. So, target muna sa B7. Nag B6, nag H4. Grabing pagpapahinog oh. Bishop C5 at kinapture na. Rook C7 at nag H5. Ayan, kain ng space sa king side, Queen G5, King G2, Rook E7 and the Rook E1. Ayan. Dito natin malalaman yung pagbabasa ng ganitong position. Nakipag queen to queen. Ayaw, syempre, dihado sa exchange eh. Rook E7, Queen F3, King H8 at nag E4. Queen E5. Ayun, nag-Bishop takes F7. Okay. Bishop takes F7 para maka-Knight G6 check. May threat din naman sa Queen. Pero bad mo bang binigay na evaluation? Dapat daw po Knight to D3 lang. Lamang ang puti eh oh. Tapos kapag halimbawa mag-Queen D4, pasok natin, mag-E5. Ayun. Tapos may idea to play Rook E4. Ayun, may threat pa rin naman sa F7. Lamang ang puti.
Yan ang mga pupulutin natin mga kamatsas. Yung mga ganitong diskarte na akala mo quality down pero ang ganda ng position. Balik tayo sa Bishop takes, sacrifice, kinapture talaga ni Giri. Talagang, kasi babalik lang naman yung quality, no? King G8, kinapture. Ay, oo. Ayun, dito mga kamatsas, napaka-the best ng ginawa ni Giri dito. Kinapture yung knight. The best yung nakita, oh. Sacrifice queen. Dito ako napabilib nung pinapanood ko to kagabi. Kasi kung ka-capture dito, knight takes, wala na. Sabay push, rook e4, at lamang ng 2 pawns ang puti. Wala na, talo kagad si Giri. So yung rook takes e5, ang ganda. Pa-queenless, pero napaka-solid naman. Ayun, may target dito sa f2. Queen d1, rook takes f2, king h3, and king h7. Ayan, gusto kasing wag tamaan ng tempo check, pero bad move pa rin daw. Dapat king h8. Grabe, no? Ano meron sa h7? Maselan si Stockfish, ah. Pero balik tayo sa king h7, G4, ayun, kiss move. Dapat daw, rook F1 na. So, kakapturein, capture, di naman makapture yung E4 kasi may check. Tapos, mag-rook takes H5, king G2, and rook E5. Ayan. At dito po, mahirap pa ito sa puti, ano? Queen F4 and rook E7. Pero may mga push-push, wala bang mga ganyan-ganyan? Kakatakot ito sa black. Queen pa rin yan. Di ba? Nag-G4, si Magnus, King H8, abang-abang na lang si Giri. Bahala ka dyan kung ano gagawin mo, parang ganon. O Rook F8, Rook F4, King G3. Okay, check, may kain doon. Rook F6, Rook D1, iwas. Rook D6, sinalubong. Ayun, nag-blunder ratio si Magnus. Kaya ako nagagandahan sa endgame na to mga kamatsas kasi ang tapang ni Giring hinarap pero actually yung Rook D6 kasi mali. Dapat daw po Rook E8. Almost equal eh. 'Di ba? Fortress kasi. Pag sinabing fortress, halos walang pasukan. Ayan, papatong dyan, tapos bablock ulit. Halos walang magawang progress ang puti. Kaya very instructive ang endgame na to para sa akin. Pero sinalubong kasi ni Giri na na-miss naman dito ni Magnus ang Queen F3. Iba na pala to, win na kaagad ang puti. Halimbawa, kung ang gawin ay mag-rook F6 ulit, papasok na yung tore. Kapag nag-king H7, sabay Queen D3, ibang usapan na to. Kasi po pwede na pong makapasok, Queen D7, followed by Queen C8. Ayun, meron na kagad attacking back rank mate doon sa ilalim pala, no? May pang back rank attack. Pero, nag-Queen C2. Rook takes E4, another genius move by Giri. Grabe na, nasimot yung pawn. Takes, yun na lang ang panggulo, nawala pa. Queen E8 check, King H7, Queen E6, Rook D6. Grabe. Very, very solid position by Giri. At dito po ay pumayag na si Magnus ng tabla. Kasi grabe ba naman, no? Walang makukuhang pawns dyan. Napakatibay. Ang tore, gwardyado. Ang mga critical squares. Yung king naman safety. Exposed pa nga yung king ni Magnus eh. So, wala talaga. Galing ng endgame na to. Talagang hindi ko mo queenless, talo na. So, kayang isave ng tabla. Pero may winning si Magnus eh. Na-miss nga lang eh. Okay, so yan po ang ating instructive endgame at ito ang nangyari sa kanilang team results. Panalo pa rin naman sila Magnus. 9-7. Ayan. At sa standing, nangunguna ang PBG Alaskan Knights. Ayan, nangunguna pa rin pala itong sila Anish Giri. Okay, at pumapangalawa, Continental Kings, sila Ferrucia at pangatlo sila Magnus. Okay, at dito po kukunin ang top 2 for championship. Mukhang matatanggal pa yata sila Magnus kapag naunahan sila ng Continental Kings. Ang Alaskan Knights, medyo maganda score. O kaya sila Giri ang napipintong, tutungtong sa championship. Okay? Ang champion po ay tatanggap ng $500,000 US dollars. Grabe, big time ang tournament na to. Grabe ang inisponsor ng Tech Mahindra. Sa India yata tong company na to eh. Mahindra, parang tunog Indian eh, no? Grabe. Ayun po mga kamatsas.
Sa mga may mga questions po sa ating napag-aralan, lapag nyo lang po sa comment section below. At sa mga nagtatanong ng ating registration for the next batch ng ating online training ay sa November na po. Pero very soon, mag-o-open na kami ng registration para kayo po ay makapag-fill up na at makapag-register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.